Pero po mga tao na hindi man sila uminom ng gamot, hindi man sila nagpatingin sa doktor, gumaling. Meron pong mga ibang doktor ang magte-testify na wala man silang ginawa. Nagtataka sila bakit nawala yung bukol sa katawan ng tao, nawala yung tumor sa utak. Because it is God who heals us. It is written in the Bible. It is God who binds up wounds. But we have to understand also that God is more than a doctor. Because Jesus, our Lord, the Son of God, though He was a divine healer, He presented Himself as a food for our lives. Diba? Kailangan din naman ng sustansya ng iyong katawan para yan ay gumaling. Ang pinakasustansya ng ating buhay ay matatagpuan natin sa banal na misa, ang katawan at dugo ni Kristo. Si Padre Pio po, nagkaroon ng stigmata nung siya'y buhay. Sa mga hindi po nakakalam sa inyo, ang stigmata, yan po yung mga sugat ni Kristo na kanya natanggap dahil sa kanyang pagpapasakit sa krus. Lumilitaw po na hindi maintindihan sa katawan ng isang tao. Padre Pio was graced with that wound of Jesus in his hands. Kaya makikita niyo po balot yung mga kamay ni Padre Pio. At tiniis po ni Padre Pio yung sakit na yon for 50 years. Pero tingnan nyo, isang paalaala po ito, this is a reminder that healing does not always mean that the sickness disappears. Sometimes God allows us to experience this suffering so that we may be united with Jesus on the cross. Yes, physical healing is a gift, but even more important is the healing of our heart, and the salvation of our soul is most essential. Sana po, hindi lang naman yung kagalingan ng ating mga katawan ang ating naisin, kung hindi ang pagpapagaling ng ating mga puso at kaluluwa. Kung hindi ka gumagaling sa iyong sakit, dalawa lang ang ibig sabihin. Tandaan niyo po ito. Una, nililinis ng Diyos ang iyong puso. Pero pangalawa, tinutuwid ng Panginoon ang iyong kaluluwa.